Welcome to our channel. Stay tuned and stay connected. Sana po ay magustuhan po ninyo ang kwento ng buhay mula kay Migs. Maraming salamat po. Ako po si Migs, 31 years old. Isang binata at may pagkapilyo. Nag-iisang anak lang kasi ako. At parehong OFW ang mga magulang ko. Bale, lumaki ako sa poder ng lola ko. Kaya, lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Yung mga magulang ko naman kasi, pinalaki nila akong maluho. Laging pera ang alam nilang nagbibigay ng puno sa mga pagkulang nila. Ako naman, kinuha ko naman yung pagkakataon na yun para mabili ko din yung mga gusto ko. Nakipagsabayan ako sa mga kaibigan kong may kaya sa buhay. Gala doon, inom dito, yan yung mga ginagawa namin. Hanggang sa isang araw, pumunta ako sa bahay ng isa din sa mga tropa ko. Kaarawan ng anak nila. At dito ko na-meet ang kapatid ng asawa ng kaibigan ko. Naitago na lang natin sa pangalang Lynn. Si Lynn ay may asawa na. Isang seaman ang asawa nito. May anak na rin sila. Maganda si Lynn, maputi, at higit sa lahat, maganda ang katawan niya. Kahit na may anak na siya. Ayon sa kanyang kwento, mahilig daw siyang mag-gym at nagda-diet daw siya para mapanatili niya ang kaseksihan niya. Dahil sa mga sinabi niya, lihim na akong humanga sa kanya. Oo, alam kong may asawa na siya at may anak na. Pero, ewan ko ba kung bakit nagka-interest pa rin ako. Parang may something si Lynn. Bago matapos ang okasyon na yun, hindi ako pumayag na hindi ko makuha ang cellphone number niya. At hindi naman ako nabigo nung hiniin ko sa kanya ang number niya. Binigay niya naman ito. Ang sabi ko na lang nun, tatawagan kita pag pupunta ako sa gym para may kasama ako. Matamis na ngiti ang sagot lang niya. Sabay sabi niya, sige, asahan ko yan ha, at hihintayin ko ang sabi niya. Makakaasa ka. Kung ano ang sinabi ko, yan ang gagawin ko, Lynn, ang sagot ko naman. Pagkatapos ang pag-uusap namin ni Lynn, agad na akong umuwi. At nadatnan kong hinihintay na pala ako ng lola ko. At gaya ng dati, nakakunot ang noon niya at nakapamayawang pa nung nakita niyang pinarada ko ang kotse ko. Ikaw bata ka, saan ka pa galing? Nasaan bang cellphone mo? Tinatawagan ka daw ng mami mo. Hindi ka daw makontak. Anong ginagawa mo? Ang tanong ng lola ko. Hay nako lola, hayaan mo na sila mami. Matagal na silang walang pakialam sa akin. Lagi na lang bang ganun? Ang alam siguro nila, sapat na yung ginagawa nilang pagtawag. Lola, ikaw ang nakakaalam. Kung ilang taon lang ako nung iwan nila at sabay pa silang nag-abroad. Maliit pa lang ako nun nung iniwan nila ako. Ngayon na binata na ako, nandun pa rin sila.
Wala namang silbi ang ginagawa nila eh. Oo, may pera nga sila. Pero, yung obligasyon nila sa akin, na ibibigay po ba nila? Di ba hindi, Lola? Kaya, hayaan mo na sila. Kung talagang mahal nila ako, umuwi na sila dito. At dito na sila magtrabaho. Sige po, Lola. Pasok na po ako sa kwarto ko. Pagod po ako. Ang sabi ko kay Lola. Alam kong mahabang usapan ang mangyari pag hindi ko pa iwan ang lola ko. Sa dinami-dami kasi ng sinabi ko sa kanya, alam kong sermon lang ang isasagot niya. Ayaw kong maging bastos sa lola ko dahil siya yung nagpalaki sa akin. Gusto ko lang umiwas sa mahabang sermon niya. At yun na nga, mula nung araw na nakilala ko si Lynn, hindi na siya mawala sa isip ko. Lalo na, at alam kong wala ang asawa niya. Pagkalipas ng 1 linggo, tinawagan ko si Lynn at nag-set ako ng schedule para mag-gym kami. Weekend ang napili namin. Kaya sabay naming hinintay ang araw na yun. Pag may hinihintay ka, parang ang haba ng araw. Sa katunayan, gusto ko nang hilahin ang araw para makasama ko na si Lynn. Wala akong ibang gawin nun, kundi hayaan na lumipas ang mga araw. Hanggang sa dumating na yung araw na napagkasunduan namin ni Lynn. At dahil may kotse ako, sinundo ko na siya sa bahay nila. Nung magkatabi na kami sa loob ng kotse, parang ang lakas ng tibok ng puso ko. Ganito ang pakiramdam ko nung unang beses na may nakaengkwentro akong babae. Pilyo ako at babaero. Pero, bakit ganon ang nararamdaman ko para kay Lynn? Gusto kong pigilan ang sarili ko. Pero, pag nagtatama ang aming mga mata, parang hinihila niya ako palapit sa kanya. Gusto kong maiba yung aking nararamdaman. Kaya, binilisan ko ang pagpapatakbo sa kotse para makarating na kami agad sa gym. Madaming mga tao ang unang gym na pinuntahan namin, kaya lumipat kami. Doon sa pangalawang gym, ganun pa rin. Maghahanap pa sana kami ng ibang gym. Kaya lang, ang sabi ni Lynn, pupunta na lang daw kami sa bar. Lynn, hindi ba delikado yun para sa'yo? Baka kasi may makakita sa atin at magsusumbong sila sa asawa mo. Baka mamaya mag-away lang kayo. Ihatid na lang kita. Ayaw kong mag-away kayo ng asawa mo. Ang pag-aalalang sabi ko. Hay nako, Migs. Huwag kang mag-alala. Alam ng asawa ko ang mga ginagawa ko. Alam niya kasing mahilig ako sa bar. Kahit nung dalaga pa ako, mahilig na ako niyan. Kaya, ikaw dyan, relax ka lang, okay? Mabait ang asawa ko. Hayaan mo, pag dumating na siya, ipapakilala ko sa'yo. At sasabihin ko sa kanyang, kukunin ka naming ninong ng anak namin. Hindi pa kasi nabibinyagan ang nag-iisang anak namin. Ay siya, halika na nga. Pasok na tayo sa bar, ang sabi niya. Ha? Seryoso ka ba, Lynn? Kukunin mo akong ninong
ng anak mo? Hindi ba nakakahiya? Baka iba ang isipin ng asawa mo. Hindi naman niya ako kilala. Baka isipin niyang may relasyon tayo. Ang wika ko. Migs naman eh. Ang daming gumugulo dyan sa isip mo. Halika na nga. Pumasok na tayo para maalis na yung mga iniisip mo na yan. Halika na, ang sabi ni Lynn. Sabay na nga kaming pumasok sa bar na yun. At marami kaming napag-usapan that time. Isa na dyan, yung tungkol sa kanilang mag-asawa. Nabanggit niya na, hindi na daw masaya ang pagsasama nilang dalawa. Lalong-lalo na at LDR sila. Dagdag pa niya, may edad na daw ang asawa nito. Kaya, spoiled itong si Lynn. Lahat ng luho niya, nakukuha niya. Dahil, mahal na mahal siya ng asawa niya. Pero, itong si Lynn, tila hindi sapat ang pagmamahal lang. Gusto niyang mag-enjoy sa buhay niya. Gusto niyang maranasan ang ginagawa ng ibang mga babae. Lalo na, yung mga babaeng kulang sa atensyon at pagmamahal. Nung una, hindi ko yun maintindihan dahil hindi pa naman ako nakakaranas gaya ng naranasan niya. Sa akin kasi, kahit walang babae, kayang-kaya kong libangin ang sarili ko. Natapos ang gabing yun na naging masaya kami ni Lynn. Naging memorable ang gabi na yun dahil maraming nangyari sa loob ng kotse. Kulang na lang isuko na niya ang sarili niya sa akin dahil pareho kaming nakainom. Ako naman, ayaw kong samantalahin ang pagkakataon na ganon. Yung may alak ang aming katawan. Ayaw kong isipin niyang pinagsamantalahan ko siya. Kaya naman, hindi ko hinayaan na may mamagitan sa amin. Nung naihatid ko na si Lynn sa bahay nila, agad na ako umuwi. Tulog na ang lola ko nung umuwi ako sa bahay. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto. Antok na ako noon, kaya agad akong nakatulog. At yung ingay ng cellphone ko ang gumising sa akin. Dali-dali kong hinanap ang cellphone ko nung hindi tumigil sa pag-ingay. Nung tiningnan ko kung sino ang tumatawag, si Mommy lang pala. Pag si Mommy or si Daddy ang tumatawag, wala akong panahon. Dahil sa katunayan, nagtatampo ako sa kanilang dalawa. Hindi ko kasi lubos maisip kung bakit sila nahuhumaling sa paghahanap ng maraming pera. Ang ginawa ko na lang noon, tinakpan ko ang unan yung cellphone ko at lumabas na ako mula sa kwarto. Nagtungo ako sa kusina para kumain na. At habang kumakain ako, nung narinig kong may maingay sa labas ng bahay, dali-dali akong lumabas at nakita ko ang mga tropa ko. May kanya-kanya silang bitbit at gaya ng dati, inuman to the max na naman. Pero ang sabi ko sa isang kaibigan ko, hindi kami pwede sa bahay dahil ayaw kong may stress ang lola ko. Kaya mas minabuti na lang namin ang lumipat ng pwesto. Inayos ko muna yung mga platong ginamit ko bago ako sumama sa mga kaibigan ko.
Pagdating namin sa bahay nila, abalang-abala ng lahat. Nagkakasiyahan na. At habang nasa kalagitnaan ang aming pagsasaya, nung dumating si Lynn, may kasama siyang lalaki. Ang sweet nila. Parang may relasyon yatang dalawa. Hindi ako nagpahalatang nagtataka ako sa mga kinikilos nila. Isa sa mga kaibigan ko ang nagsalita. Grabe ka naman, Lynn. Ibang lalaki na naman yan. Mag-ingat ka ha. Baka mamaya, makahalata na si Mr. mong seaman. Ikaw din. Ang sabi ng isa sa mga kaibigan ko. Lynn, totoo ba ang sinabi niya? Anong ginagawa mo? May asawa ka na. Pero, bakit ganyan ka? Ang hindi ko namamalayan na tanong ko kay Lynn. Of course not. Ikaw talaga. Nagbibiro lang sila. Alam mo, walang matinong lalaking papatol sa akin. May asawa at anak na ako. Sa tingin mo ba, may magkakagusto pa? Kung meron man, ano ang pakay niya? Pera? Sus, wala ako niyan no? Dahil limited lang yung allowance namin. Pwede ba? Huwag kang maniwala sa mga kaibigan nating walang ginawa, kundi manukso. Kayo ha, sumosobra na kayo. Ang nagtatampong turan nito. Sorry, Lynn. Nagulat lang kasi ako. Akala ko, totoo, ang wika ko. Uy, may nagseselos. Ang sabi ng isa sa mga kasamahan namin. Tumigil na nga kayo. Mamaya, may mapikon na dyan. Tara na, at mag-inuman na lang tayo. Magpakasaya lang tayo. Walang problema ha, mag-enjoy lang. Cheers! Ang sabi nila. Masaya kaming nag-inuman nun. At dito, mas lalong naging close kami ni Lynn. Magkatabi lang kami nun sa upuan. At pag pupunta siya sa banyo, lagi siyang nagpapasama. At yung huling beses na sinamahan ko siya, hinila niya ang kamay ko, papasok sa loob ng banyo. Nakainom na ako nun, kaya nagpahila naman ako. Doon sa loob ng banyo, naging mapusok si Lynn. Walang nakakaalam na may ginagawa na kami sa loob. Uhaw na uhaw ito. Ramdam ko yun sa bawat galaw niya. Gusto kong mapawi ang uhaw ni Lynn. Kaya, ginawa ko na ang matagal na niyang inaasam.